At kaugnay pa rin po sa sitwasyon sa Bogo City sa Cebu na nagtamo ng malawakang pinsala dahil sa napakalakas na lindol, makakausap po natin ngayong umaga Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Secretary Dizon, sir, good morning. Good morning, Ivan. Good morning po. Ano ho ang inyong assessment overall 24 hours after dito po sa mga nasirang infrastructure sa Bogo City? Gano'n po kalala? Gano'n ka-massive ang naging pinsala? Alam niyo po, agad-agaran po tayong pinapunta ng ating Pangulo kahapon sa Bogo para i-assess nga at simulan na agad-agaran yung pagsasaayos nitong mga nasira nating mga kalye, mga tulay, pati na rin yung ospital ng Bogo, no, na tinamaan din ng matindi dahil dito sa lindol. Ang initial assessment po natin sa tulay pa lang po, tsaka sa Sec? na po ang initial assessment kahapon. Yes, go ahead, sir. Opo, ang mga 2 billion po ang initial assessment 2 billion. sa Tugay pa lang. Oo. Sa Tugay pa lang, saka sa kalye. Pero expect po natin tataas pa po ito dahil matindi po talaga yung pinsalang dinulot nito. Pero agad-agaran na po, kahapon pa lang po, na-clear na natin lahat ng kalye, naayos na po natin temporarily, at ngayon po, passable na po yung buong National Highway papuntang norte para po tuloy-tuloy po ang pagdating ng mga pagkain, tubig at mga gamot na talagang kailangan po ng mga kababayan natin. Secretary, kung maglalagay po kayo ng percentage, how much of the city ang na-damage? Ilang porsyento po? Ang Bogo City po talaga pong matindi ang tama, no? Dahil po, yun ang pinakamalapit sa epicenter ng lindol, no? Ang matindi po dyan, kailangan po talagang ayusin yung mga critical na facility, lalo na po yung ospital, no? Yes. So yung ospital po ngayon, hindi po tayo nagpapagamit pa sa mga pasyente dahil delikado po kasi marami pa pong mga aftershock at magagakas. Kaya pero po agad-agaran na siguro within today, ma-assess na po natin yung ospital at sana po ma-clear na po natin para paggamit na po ng mga kababayan natin dahil nakakaawa po talaga sila dahil Yes. ngayon ay nasa labas sila sa mga tent sa labas ng ospital. So yan po ang bibilisan po natin. Kaya pabalik po tayo ng Cebu ngayon kasama ng ating mahal na Pangulo. Secretary, as we speak, meron pa ho bang structure, building o kung ano man, na fino-focus po natin ngayon dahil may mga naipit sa ilalim? Meron pa po bang ganon? Sa ngayon po, mukha pong tapos na po ang clearing operation ng ating RRMC. Okay. Pero syempre po, hindi pa po natin alam. Kaya po talagang tuloy-tuloy pa rin po ang pag-check ng ating AFP. Pero sa atin naman po sa DPWH, ang mabilisang assessment po ng mga building ang critical po sa atin ngayon. Pati na rin po ang lahat ng tulay sa buong Cebu. May dagdag suporta po ba kayong nire-deploy for DPWH Region 7? Halimbawa ho sa Opo. equipment. Lahat po, in fact po, lahat po ng kailangang equipment galing sa gobyerno, galing sa local government, pati na rin yung mga galing sa private sector ay nakadeploy na po sa hardest hit area sa Northern Cebu, no? So yan po ang talagang kailangan mabilis na aksyon na natin para po tuloy-tuloy po ang rehabilitation. Secretary, yung ospital, kasi kahapon po nakita natin yung mga pasyente nilabas lang muna nila dahil marami pa ngayong mga Opo. malalakas sa aftershock. Pero paano po kung umulan? How soon will we be able to transfer back the patients doon po sa loob para mas safe po sila? Tinatarget po natin na matapos natin ngayong araw. Ang gamit ng mga area sa loob ng Bogo Provincial Hospital. Pero para naman po dun sa mga critical na nagpapasalamat din po tayo kay Governor Pambal 4 dahil mabilis po nilang na-move yung mga critical na pasyente sa ibang mga ospital. Kaya pero yung pong mga natirang mga kababayan natin sa Bogo na kailangan pa rin ng medical care, sana po within the day makakasimula na tayo mag-move sa loob ng ospital. Yung mga inspection po natin, Secretary Dizon, sa mga tulay, tsaka yung mga critical infrastructure, may nakikita po ba kayo na posibleng magsara muna tayo ng ilang mga kalye, mga tulay dahil baka naapektuhan ang kanilang structural integrity? Sa ngayon po, yung mga tulay, ang awa ng Diyos po, walang bumagsak. Pero
ang pagdaan po dahan-dahan at wala po munang mga heavy na vehicles ang pinapadaan gagong-gago na sa norte. At dun sa first bridge sa Cebu City, sa Mandaue at Cebu City. So yun po light vehicles lang. At ang initial assessment na po ay okay. Pero ngayong araw po na ito at bukas, magpapadeploy po tayo ng mga diver para matignan po yung ilalim ng tubo. Check na rin yun. No? So hopefully po maklear na rin po yun within the next 2 days. Sek, yung ibang pong mga nasiraan ng bahay, nananatili lang muna sila sa gilid ng kalsada dahil siyempre nangangamba sila sa mga aftershocks. Baka matuluyan ng gumuho yung kanilang mga tahanan. Meron ho Opo. bang mga matitibay na structures sa pwedeng pansamantalang tuluyan nila? Yun po ang i-check natin ngayon, no? Katulong ng OCD. Naghahanap na po tayo ng mga potential na evacuation center. Pero kailangan muna natin siguraduhin na na safe ito dahil tuloy-tuloy po ang aftershock, Ivan, no? Kahapon lang nung nandun kami, mga 4 na magagat na aftershock ang naramdaman natin. Secretary, moving forward, yung mga... Ivan, pero- Opo. Go ahead, sir. Sorry. Go ahead po. Yeah. Go ahead po. Ito hong mga nasiraan ng bahay na gustong i-rebuild, siyempre, yung kanilang mga tahanan, meron ho bang assistance na ibibigay ang DPWH Meron o po. pamahalaan para maitayo nila muli ang kanilang mga bahay? Opo. Ang DSUD po ay magbibigay ang dating Department of Housing and Human Services ng tulong pinansyal at hindi lang pinansyal kundi pati yung mga kagamitan, mga materyales ng ating mga kababayan. Yan po ay inutos din po ng Pangulo na ibigay po ng agad-agaran. Secretary, maraming salamat po sa update na ibinigay ninyo sa amin. Patuloy po kami makikibalita sa inyo. Ingat po kayo. Maraming salamat po, Ivan. Nakausap po natin DPWH Secretary Vince Dizon. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.